Ari nga pala kang mga kasaka si Utulay oh. Painat-inat pa. Ay kaya ginising ko anakin ng maaga ay gatanim pa kami ng saging ngayon. Ay painat-inat pa yo. Baka ikako ay mamaya ay tanghali na ay. Wala pa kaming maitanim na saging na rin. Ayun nga mga kasaka eh. Pinagdala ko nga ng tubig at baka kani may mauwaw sa bundok na rin. Eh malayong pagbalikan. Ayun nga tayo. Bali mga kasaka ay kami ngayon bihis na din at kami mapunta na sa bundok. Ay habang kami ay papunta ay kami magayabungan pa dyan na yung makain ko daw akal niya. Ayun nga guys at papunta nga kami sa aming bundok at nagsimula na kami maglakad. So ayun nga mga kasaka at papunta kami ng bundok at habang kami naglalakad ay minakita kami dalawang matanda parang nagamaritis. Nakarim mga kasaka yun. Gamaritis yata yan. Agang-aga ay gamaritis pa. Gamaritis din at galit-galit tayo. Pag-usapan naman may buhay na may buhay. Yan o talaga yung mga kasaka talaga. Yan ang buhay din sa probinsya eh. May buhay na buhay, pakalmar. May buhay siya kanila, hindi ng ano eh. Ayun nga mga kasama, nagalit ang pagkain namin sinabi sa lumamaritis nila. Susumpong ko sila, charot. So ayun nga mga kasaka, kita nyo naman at talagang magubat din sa aming inadaanan din eh. Ganit talaga sa probinsya mga kasaka. Ayan, putik pa ng daan. Ayo. Talagang garni ang buhay din eh. Ganun lang talaga, tis-tis lang ba? Yan, tangin yung talagang magubat na rin mga kasaka. Hindi nga kami linadaan din eh para pupunta sa aming taniman ng saging. Baka dito may ahas. Sabi ko nga din eh, akatay natin pag mayroon. So yan mga kasaka. So ayun mga kasaka at nandito na nga pala tayo sa aming pagtataniman ng saging. At kitang kita naman ninyo mga kasaka talagang madalang din ang puno ng saging. Kaya ating adagdagan. Kaya tara. Ayun nga mga kasaka eh, pinapatanggalan ko muna kay Utol ng mga kalat yung pagbutasan namin ng saging din eh. Yan. Ayan, ang sipag ng batang are. Are ay pwede na mag-asawa. Sipag ni Re. Kaya yung katipan na rin ay walay. Ayun napakawalan ay masipag daw ari. Kita nyo naman mga kasaka yo. Inahawanan niya. Tapos ako naman napagbaritahin yan. Masipag yan. Pagkatapos kong hawanan, hinukay naman ni kuya para mapaglagyan ng saging. Ayan o, kasaka. Ayos ang paghuhukay ni kasaka. Pagkatapos ko nga ho di magbutas, ay dumako naman ho kami sa pagkuha ng suwi para itanim sa aming binutasan kanina. Ayan, pagkatapos niya ho mabungkal yung suwi ay taga niya ho yung mga putik doon. Ayan, para hindi ho mabigat dalahin nga naman mamaya. Ayan. At pagkatapos na humbungkalin, ni Utol ang suwi ay akin namang pinasaan. Papunta sa buto sa aming taniman. Kaya medyo mahirap nga yung daan at ako'y madadapa pa ay. Ayan. Pagkatapos ko nga pagdating ko nga doon sa aming binutasan ay binaba ko ang saging at sabi ko kay Utol, ikaw naman ang maglagay. Ayan. Kung napapansin nyo mga kasaka ay hinila niya ang puno ng saging papunta doon sa butas. Dahil kasabihan ng matanda ay mahaba daw ang buwig pagkagayon. Ayun.
Tatawa nga siya din at yan ang laki daw nung aming tanim na saging. Dapat daw ay maliit lang muna. So nga din yung kasakay ni Tataw at ang laki daw nung tinanim na yung saging. Baka daw pagkalipas ng isang linggo ay may bubig na daw ari. Ang batinti ari kasaka. Parang yung tinanim namin ay mabubig isang araw ay. Ala ka na sa akin, kaya lagit ang butas. Ala ka na sa akin, liit ang butas. Ayan mo rin. Bali mga kasaka ay patapos niya ng tabunan yung puno na saging at sabi ay makakapamahinga na daw kami. Ay nga mga kasakayo. Tingit pangiti-ngiti na. Nakapagtanim daw siya ng saging. Ay sa'yo. Papus-pus pa. Ay daw ika. Hindi na daw siya papagalitan ni Papa. Siya daw yung may tinanim na.